Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Patungo sa season na ito ay naunguna nga sa listahan na mga inaasahan na magkakampiyon ngayong season ang Milwaukee Bucks. At yan ay dahil naidagdag nga nila sa kanilang lineup ang arguably second best point guard of this generation na si Damian Lillard. Together with two-time MVP Giannis Antetokounmpo, parang match made from heaven nga ito. Isang sharp shooting point guard at isang dominant big man na halimaw sa pinta. Ganun pa man, as of now ay hindi naman sila basura o nagkakalat, ngunit medyo underwhelming o below expectations ang kanilang pinapakita. Sa tatlong favorites nga noong off-season na magkampiyon na Boston Celtics, Denver Nuggets at Milwaukee Bucks, sila lang nga ang medyo hindi kagandahan ng simula sa season na ito. Well, sa pagkakakuha nga nila kay Damian Lillard ay kinailangan nilang pakawalan ng one of the best defenders if not the best defender sa liga na si Jrue Holiday. At nakikita nga ang epekto nito sa kanila. Last year with Jrue Holiday, ang Bucks ay ranked number 4 sa buong NBA sa depensa. Ngayong kasama nila si Damian Lillard, bumagsak sila sa number 25. As an individual player ay ranked 333 din si Damian Lillard out of 450 active NBA players. Bumagsak din ang kanilang offensive rating ngayong andyan na si Damian Lillard habang ang bagong team ni Jrue Holiday na Boston Celtics ay ang number 1 offense sa buong liga ngayon. So the stats don't lie nga mga kaibigan. Ganun pa man ay umpisa pa lang naman ng season, madami pang pwedeng mangyari at medyo inaayos pa nila ang kanilang team chemistry. Si Lillard nga ang sinisisi ng madami, ngunit hindi lang naman si Dame ang bago sa team na ito, kundi pati na din ang kanilang head coach. Ano ba ang masasabi nyo sa matinding pagbagsak ng depensa ng Bucks ngayong nasa team na nila si Damian Lillard? Habang opisyal nang magaganap ang debut ni James Harden sa Los Angeles Clippers few hours from now, maglalaro nga siya sa game ng Los Angeles Clippers kontra sa New York Knicks, 8:30 AM Philippine time yan. Expected din ang ilalatag nilang starting lineup ay si Russell Westbrook, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard at Ivica Zubac. So magiging interesting nga yan mga kaibigan, especially ang sharing nila ng bola. Yun nga ang major concern ng mga fans sa lineup na ito ng Clippers. Iisa lang ang bola. At alam naman natin na kailangan nga ni Harden ng bola sa kanyang kamay para maging epektibo ito. Ganun pa man ay nananatiling positibo ang former MVP. Sa kanyang recent interview, sinabi niya na magiging proseso ito. Tulad ng lahat ng team, magkakaroon daw sila ng up and down sa mahabang regular season na ito. And hopefully by the time comes na andun na sila sa games na talagang mahalaga pertaining to playoffs, ay magiging handa na sila at mafi-figure out na nila ang lahat. Ganun pa man, hindi naman daw siya nag-e-expect na pang championship na kagad ng kanilang performance from day 1. So ayun nga po mga kaibigan, gagawa natin ng quick update mamaya ang game na yan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na pansamantala munang out si CJ McCollum matapos ma-diagnose ito na may collapse right lung. As of now ay hindi pa natin tiyak kung gaano ba ito kalala at kung gaano siya katagal na hindi makakapaglaro. Pangalawang beses na nga itong nangyari kay McCollum mga kaibigan. The last time na nangyari ito ay nawala siya ng 17 games at nagpahinga siya ng 6 na linggo. So posibleng ganito ulit katagal o masigit pa na mawawala si CJ McCollum sa New Orleans Pelicans. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?